Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ngayon at tayo'y mamasyal naman sa Vegan Ilocos Sur. Sa kaalaman po ng lahat, ang Vegan Ilocos Sur ay isa sa pinakamatandang lungsod dito sa Ilocos Sur. Ang dating tawag dito ay Plaza Fernandina na ang tumawag ay si Juan Salcedo. Makikita sa lungsod ang mga iba't ibang disenyo ng mga makalumang istruktura ng unang henerasyon dito sa ating bansa. Nagtataglay ito ng pakiramdam o aura na nasa nakaraan ka at naglalakbay sa nakaraan. So guys, inaanyayahan ko po kayo na pasyalan din ninyo ang lugar dahil napakaganda nito at ang mga tao rito ay sobrang mababait po lahat sila. At take note, crime rates, wala pa akong nababalitaan. Tara na guys at pasyalan muna natin ang Robinsons dito sa Vegan. At tayo ay mamamasyal sa loob at ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga paninda. Hello, good morning! Aba guys, mukhang welcome na welcome kami dito. Okay, let's enjoy the moment with Andre Parks. Aakyat muna kami sa taas, so mag-escalator kami. Ang ganda ng kanilang escalator. Mukhang bago pa to guys, kaya kailangan nating mag-ingat sa pag-akyat. Kahit hindi ako nag-step, kailangan ko pa rin humawak dito sa sa hawakan. As you can see, yung mga designs sa itaas, yung mga chandelier na yan, ay siyang nagbibigay ng kagandahan sa lugar dahil sa classy looks nito. Tsaka Christmas time na kaya marami tayong decorations na nakikita. Papasok tayo ngayon sa hindi dito sa Oppo, kundi doon sa Octagon. Dito kung saan ako bumili ng laptop ko, guys. Magaganda yung mga yung mga products nila dito. Kung gusto nyong bumili ng headphones, headsets, mga gadgets sa pagbablog, ay marami sila, pati mga laptop. So you can come and visit also Octagon. Very, very accommodating din ang kanilang mga sales clerks. Ang kanilang mga sales ladies and salesmen. Ayan, so may mga parts sila ng computers, mga phones. So guys, talagang makakapili kayo dito. So ayan guys, dahil tapos na kaming mamili, ay aalis na kami. Sir, thank you so much. Bye! Dito naman tayo sa next shop. So, bibili kami rito ng charger dahil sa kabila nga hindi available sa kanila yung 25 watts. So, yun ang hinahanap namin. At it seems na wala din sa kanila kaya lilipat kami sa kabilang shop.
Mga friends, pasukin natin yung kanilang toilet. Dahil balita namin na magaganda ang kanilang mga toilet dito sa Vegan. At isa ang Robinsons na nagtataglay ng ganitong magandang toilet. So pasukin natin. Ito yung sa girls. Vegan Kalesa. Yung unang makikita mong karatula ay ayan. Vegan Kalesa. So pasukin na natin. Para mahusgahan na guys kung totoo yung balita na maganda ang kanilang toilet. As you can see, una pa lang magagandang dilag na yung nakikita ko. At parang at home sila sa kanilang mga ginagawa. Feeling nasa loob lang sila ng kanilang mga bahay o kanilang mga sariling mga salamin. Tingnan nyo naman. At hindi mainit sa loob. Talagang komportable ka kapag nandito ka. Malinis, mabango, at higit sa lahat, feeling mo talaga nasa loob ka ng bahay. So, hayan yung maintenance guys. So, palagi siyang naglilinis. Hindi niya hinahayaan na marumi. So, bawat papasok, talagang she's making it sure na talagang nililinisan niya yung floor. Kasi yung floor kasi, dyan nagkalat yung mga mga microorganisms, mga virus, bacteria. So, ang linis, diba? At saka, hindi ka makakaramdam ng kahit yung kaunting feeling ba na, ay, ayoko dito, hindi ganun. Talagang mapifeel mo talaga na malinis siya. I'm proud ako dahil sa Ilocos Sur to. Ay mga miss, mayroon akong naispatan na magagandang dilag. Miss, anong name mo? Roging Anra po, Masas. Ikaw naman, Be? Gian Luis. So, saan ka nag-aaral? Ito sa National High School po. Ang gaganda pala ng mga dalaginding dito. So guys, nandito kami sa Robinson, dito sa Vegan Ilocos Sur. So sila yung namit ko na bagong friends. Ilang taon ka na? 17 po. 16 sa'yo, 17 sa'yo. Ang kaganda nila. Thank you Sige po. Hello! Taga National Ginagan mo? Natalie. Ikaw naman. May. May ka? So, new friends. Ako si Tita Sheila. Ay, Tita Sheila. Kilala niya yung kanina, yung nandito? Ay, katabi lang po namin ng classroom. O sige, bibigay ko sa kanya yung then ipapasa ko to sa kanya. Okay guys, uwi na tayo pero napansin ko tong batang to, ang kulit-kulit dahil pabalik-balik siya dito sa escalator. Ayan, napansin siguro na nagvi-video ako kaya tumigil. Inaantay niyang bumaba kami. Pero okay lang. Sige lang, gawin niyo lang ang gusto nyong gawin mga kids. Dahil ako ay bababa at walang makakapigil sa akin upang gawin ang aking trabaho. Napansin niyo yung mga grupo ng mga kabataan dyan? O yan. O, tignan nga natin kung sinong makakapansin. Hello guys! Ay, ang kikit ng mga batang to. Alam nilang mag-post sa camera. Alam siguro nila na ipopost ko to. Okay, so ayan, Vegan Cathedral. Ang nasa itaas pala nito ay yung painting ng Vegan Cathedral. Ang ganda guys. So I am inviting you to come and visit Robinson dito sa Vegan Ilocos Sur. At hayan, nag-aantay na si Miss Andrea Parks sa ibaba. Ewan ko kung anong iniisip niya. Nag-iisip din siya kung anong maipopost niya sa kanyang reels. Tara na ate, oo. We are now heading Crisologo Street. Pupuntahan natin yung Heritage Plaza dito sa Vegan City na tinaguri ang isa sa mga pinakamatandang street ng lungsod. At makikita rin dito yung mga iba't ibang disenyo ng mga
sinaunang bahay at mga sinaunang mga designs ng kanilang mga struktura. So, sa mga gustong magpunta rito, pasyalan din po ninyo ang lugar na to. Nakikita nyo naman yung mga paninda nila. At saka guys, kahit nakita na natin yung mga ito sa mga lugar natin, kakaiba pa rin kapag dito nyo binili dahil nga isang tulong na rin para sa heritage dito sa vegan ang pag-avail ninyo ng kanilang mga products at nakakatulong na rin tayo sa kanila. Ate, biti muna tayo ng ice cream kay Mamang Sorbetero. Mamang Sorbetero, anong ngalan mo? Paninda mong ice cream na gustong gusto ko. Napapakanta tuloy ako. Kasi guys, tuwing nakikita ko yung Mamang Sorbetero na yan, pag nagpupunta ko rito, hindi ko maiwasang hindi bumili. Dahil feel na feel mo talaga yung paninda niyang ice cream. Dahil nga, yung layers nun ay iba't ibang kulay, kaya feel na feel mo na bata ka pa.
So dahil nakapagpahinga na ako sa pagsasalita, ay mag-umpisa na naman akong magsalita. Hindi guys, so gusto kong ipakita sa inyo itong mga karitela o kalesa dito sa vegan na matatagpuan din dito sa Crisologo Street. So ito si Guapo. Yung nasa likod naman niya ay si, pangalan nito, si lapitan natin guys. Para makita natin yung itsura ng kabayo na to. Kasi ano to aside kay Guapo, napakakalmado nito. Okay, siya si Panatag. Tingnan nyo naman. Napakapanatag ng kanyang mukha. Gusto kong sumakay, kaso nga lang mahal. Alam nyo ba kung magkano? So, nag-o-offer sila ng tour around the plaza for 250 per hour. Pero pwede nyo namang pakiusapan yung rider niya, guys. Hindi naman ibig sabihin na 250 ay wala nang discount, diba? So, under negotiation pa yon. Kung gusto nyo namang pumasyal labas ng heritage, papunta dun sa iba't ibang tourist spots, 400 pwede na yon. So, ayan sila, nakaparada lang dyan at hindi umaalis. Depende kung may sasakay, pwede na kayong guys, pwede na kayong umarangkada o pwede na kayong umarkila dyan mismo. Ito si si Masipag. Ito si Brownie. Sabi kasi nung may-ari, Brownie ayaw niyang magpakita. Bumaba siya guys. So, nakakatuwa diba? Tsaka ang sisipag ng mga kotsero natin, alam pa nilang yung mag-offer pa sila na mismo yung magkuha sa inyo ng litrato. Libre, pero nasa inyo na yun kung gusto nyo ring magbigay kahit konting pang merienda lang naman. So, let's go ahead doon sa pinakadulo kasi malapit na tayo sa dulo ng nakaraan. So, along this street, marami kayong makikita dito na mga pagkain o rather say kainan, resto. At may dala-dala ako Gusto ko munang ilapag dito yung dala-dala ko kasi masyadong mabigat. So, nabili ko kanina dun sa Robinson. So, pasyal muna tayo. Tara na. Pasyalan natin. May isa pang karitela dito na nag-aantay ng kanyang maisasakay. Pagkatapos ng mahabang pagmamasyal ay nagutom kami kaya nagpunta kami rito sa plaza. Yes guys, dito sa Plaza Hardin. Balita kasi namin dun sa isang kutsero na masasarap daw yung mga empanada dito. Kaya sige nga, matry nga kung totoo yung kanilang mga sinasabi. Ayan, pumipili na si Madam Andrea kung ano yung masarap na kanilang mga yung inilalagay sa loob guys. Kasi dito may naglalagay ng itlog, karne, gulay, ganun yung mga nilalagay nila. So ayan, nakabayad na si ate. Pupunta na kami sa ilalim ng
Hindi sa ilalim ng puno kasi wala palang space. So pupunta kami doon, papasok kami doon guys. Doon sa loob mismo ng bahay na bato. Tara na. Gutom na kasi ako eh. Pasok na tayo. Ayan. May fountain. Ay, fountain pala sila. Fountain. Yun ang damang pronunciation nun. Fountain. Ay, okay. So, ganito pala yung dito sa loob, no? Talagang mapifeel mo talaga na nasa lumang time. So, mga students mula sa UP, tsaka Divine Word College of Vegan. So, pasukin nga natin to para ma-feel natin na kunyari, papasok pa lang tayo dito sa likuran ng pintuang ito. So, ayan yung palibot niya, guys. Sa diba, lumang-luma yung dating. Tsaka, talagang preserve nila yung itsura ng place. Hindi katulad ng mga ibang struktura na talagang, binabago nila. Tsaka may, din yata to eh. Hindi pwedeng baguhin. Pwedeng lagyan ng mga decorations, pero yung talagang itsura niya ay dapat i-maintain. Kasi nga, part na rin to ng UNESCO. Isang historical place na siya, tsaka pag-aari na siya ng gobyerno natin. Kaya kung may mga pagbabagong gagawin, kailangan muna nilang i-submit yung proposal na yun sa government. So, ayan, lumang table, lumang chair. Tsaka mayroon pala akong isang correction. UNP, University of Northern Philippines pala guys, hindi UP. Sorry for the correction. Tsaka Divine World College of Vegan. So, uulitin ko ulit yung entrance. Ayan. O, ayan na si ate. Pero ulitin ko yung pag-enter kanina para mas feel. Ayan, nakaupo na siya. Pinapakita na niya yung empanadita at saka empanada. Tigisa lang kami kasi hindi naman kami masiba. Pero sabi kasi nila guys, masarap talaga. Mapapawaw ka talaga sa sarap. Hindi siya kasi yung maalat. So, you will be the one to mix. Ikaw yung magbibigay ng lasa doon sa empanada. Sabi ni Ate Andrea, umpisahan na raw namin yung merienda. Tigilan ko na raw yung pagsasalita ng pagsasalita. Kaya dinidistribute na niya guys, yung iinumin namin. So, soft drinks, hindi yan mawawala. Kasi nga kapag wala nga naman, parang dry na dry yung lalamunan. Ayoko naman ng plain water pump. Kasi nga, gusto ko muna yung may lasa. Kasi nga pagod na pagod ako. Tsaka may tubig naman akong dala. So, ayan. Let's enjoy the moment. Kain na. Bye guys. Kain muna kami.